Tahimik ang baryo ng San Ildefonso sa araw. Ngunit sa gabi laging nababalot ng kaba. Hindi dahil sa mga aswang umulto, kundi dahil sa dalawang taong mas kilala kaysa sa kapitan ng barangay. Si SPO 1 Cardo Ramirez at ang anak nitong si PO 1 Marco. Mag-ama silang pulis na palaging nagtatangan ng baril at naglalakad na parang mga hari ng baryo. Malalaki ang katawan, makapal ang boses, at mas matapang pa kaysa sa sinumang siga. Ang masaklap, hindi nila ginagamit ang kanilang uniforme para maglingkod, kundi para manindak. Hoy! Bawal tumambay dyan ah! Kung ayaw nyo magsialis dyan, ipapakulong ko kayo. Sigaw ni Cardo. Minsang nakita ang tatlong kabataan na tumutugtog lang ng gitara sa kanto. Pero sir, wala naman po kaming ginagawang masama. Sagot ng isa. Hindi na nakasagot pa ang binata dahil mabilis siyang sinampal ni Marco. Natahimik ang lahat. Lahat ng kabataan ay nagsitakbuhan. Sa baryo, walang nagtatangkang magsuplong sa mag-ama. Malakas sila kay Mayor Enriquez, ang pinakamakapangyarihang tao sa bayan. Sila ang mga aso ng mayor. Kapalit ng katapatan, wala silang nagiging kaso o reklamo na natatanggap. Isang hapon, matyagang naglalakad si Roman, isang payat na binatilyong 14 anyos. May dala siyang balde ng asin. Inilalako sa mga tindahan at kapitbahay. Bili na po kayo ng asin at 3 piso lang po kada supot. Masiglang sigaw niya. Pawisan man, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Ang perang kikitain ay para pambili ng bigas, para sa kanilang hapunan. Ngunit biglang dumating ang dalawang salot ng lipunan, ang mag-amang Ramirez. Lasing si Cardo. Hawak ang isang bote ng gin. Si Marco na may nakatawa. Nangingitim pa ang mga mata dahil sa kalasingan. Aba, may batang nagtitinda ng asin ah. Sigaw ni Cardo. Roman, hindi ba? Anak ka ni Berting? Opo, sir. Mahina ngunit magalang na tugon ng binatilyo. Di sige, tikman mo to. Biglang tinulak ni Marco ang balde ng asin. Tumilapon yun sa putikan. Kumalat ang tindang asin ni Roman. Sir, pakiusap po. Iyan lang po ang kaya ng puhunan ko. Wala na po akong maipangbibili ng bagong mailalako. Nangingilid ang luha ng binata. Ngunit nagtawanan lang ang mag-ama. Di magpabili ka na lang ulit sa tatay mo. Sabihin mo, tinapon ko yung nauna. Naangiti pa rin si Roman, kahit nanginginig. Ngunit nang dumating siya sa kanilang bahay, bakas ang bigat sa loob niya. Ama? Sabi niya kay Mang Berting. Initsa po nila yung asin ko. Wala na po tayong kikitain ngayong araw. Huminga ng malalim si Mang Berting. Puting buhok na ang nangingibabaw sa kanyang ulo at bakas ang pagod ng maraming taon. Anak, iwasan mo na lang ang mga yun. Walang mangyayari kung makikipagbangayan ka. Tandaan mo, may araw din ang mga abusado. Sumunod si Roman, ngunit ang kirot ng pagkabigo ay tumatak sa kanyang murang puso. Isang linggo ang lumipas. Gabi yun, may lamay sa baryo. Dumaan si Roman, bit-bit ang dalang asin para sa isang tindahan malapit sa burol. Hindi niya napansin na nasa kanto na naman ang mag-amang pulis. Parehong lasing at naninigarilyo. Oh, heto na naman ang tindero ng asin oh. Sigaw ni Marco. Lumapit ka nga rito, bata. Dagdag pa ni Cardo. Nag-alinlangan si Roman. Sir, may pagbibilhan lang po ako. Hindi na siya nakatapos. Isang bigla ang suntok ang dumapo sa kanyang sikmura. Napaluhod siya. Hawak ang tiyan habang nagtatawanan ng mag-ama. Ang hina mo naman. Kahit tignan pa lang, bumabaluktot ka na eh. Biro pa ni Cardo. Humagulgol si Roman. Sir, wala naman po akong ginagawang masama ah. Dumating si Mang Berting.
Hawak ang maliit na sako ng asin. Mula sa dilim, nakita niyang pinagsusuntok ng mag-amang pulis ang kanyang anak. Hoy! Sigaw ni Mang Berting. Boses niyang mababa ngunit matalim. Tama na yan. Bakit, Berting? May reklamo ka ba? Tugon ni Cardo. Sabay tawa. Kayong dalawa, magbabayad kayo sa ginawa nyo sa anak ko. Mariin niyang sabi. Nagtawanan ng mag-ama. At paano mo kami pagbabayarin? Nakalimutan mo na ba kung sino kami? Kami ang batas dito. Tahimik lang si Mang Berting. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng tanong. Naaalala nyo pa ba kung ano ang dati kong trabaho? Nagkatinginan ng mag-ama. Parehong nagkamot ng ulo. Trabaho? Anong paki namin sa dati mong buhay? Ang alam namin, pulubi ka ngayon na nagtitinda lang ng asin. At muli ay nagtawanan ng dalawa. Ngunit sa mga mata ni Mang Berting, may kumikislap na dilim. Dala ng sama ng loob at matinding galit. Muling nabuhay ang isang kapangyarihan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Noong kabataan ni Mang Berting, hindi siya basta-basta. Kilala siya sa buong lalawigan bilang mangbabarang. Isang taong may kakayahang magpadala ng sakit, sumpa, at kamatayan gamit ang mga insekto at espiritu. Maraming takot sa kanya, ngunit marami ring lumalapit upang humingi ng tulong. Kapag may lalaking nambubugbog ng asawa, minsan ay biglang nagkakabulutong o kinakain ng uod ang sugat. Kapag may magnanakaw, bigla na lang nangangati ang buong katawan hanggang sa maospital. Ngunit nang makilala niya si Hilaria, ang babaeng naging asawa niya, nagbago ang lahat. Pinangako niya sa kanyang mahal na ititigil ang lahat ng barang at babaguhin ang buhay. Kaya lumayo sila sa bayan, nagtayo ng maliit na kubo sa San Ildefonso at doon siya namuhay bilang simpleng mag-aasin. Ngayon, patay na si Hilaria at ang tanging kasama niya ay ang anak na si Roman. Akala niya, tuluyan na niyang tinalikuran ang madilim na kapangyarihan. Ngunit ngayong muling sinaktan ng kanyang kadugo, muling nag-aalab ang sumpa sa kanyang dugo. Kinagabihan, nang makauwi sila, tahimik si Roman habang nakahiga. Hawak-hawak ang namamagang sikmura dahil sa pagkakasuntok ng mag-amang pulis. Samantalang si Mang Berting ay nakaupo sa harap ng maliit na altar na gawa sa kahoy. Nasa ibabaw nito ang lumang garapon na may lamang tuyong uod, balat ng ahas at pinatuyong dahon ng balete. Anak, Wika ni Mang Berting, mababa ang boses. matulog ka na. Ako na ang bahala. Hindi na nakapagtanong si Roman dahil ramdam niya ang bigat ng tinig ng kanyang ama. Isinara ni Mang Berting ang pinto. Sa dilim ng gabi, sinindihan niya ang 3 kandila, pula, itim at puti. Inilabas niya ang isang lumang kahon at mula roon ay kinuha ang maliit na botelya na naglalaman ng langis na kulay berde. Kay tagal ko nang hindi ginawa to. Patawarin sana ako ng Diyos sa aking gagawin. Bulong niya. Bumigkas siya ng orasyon. Lumang wikang hindi na maintindihan ng karamihan. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Mula sa garapon, unti-unting gumalaw ang mga tuyong uod. Parang nabuhay. Cardo, Marco, kayo ang pumili ng inyong kapalaran. Nagkamali kayo ng tao na inyong sinaktan. Mahinang wika ni Mang Berting, sabay hinipan ng mga kandila. Sa sandaling yun, ang kanyang sumpa ay lumipad patungo sa mga taong tinutukoy. Kinabukasan, nagising si Cardo na parang may kakaiba sa kanyang tiyan. Aray, Marco, parang ang bigat ng sikmura ko. Reklamo niya habang hawak ang tiyan. Baka hangover lang yan pa. Ang dami niyo pong ininom kagabi eh. Lasing na lasing kayo. Tugon ng anak.
Ngunit nang siya'y bumangon, ramdam niya pa rin ang pagkirot ng kanyang sikmura. Pagdating sa presinto, nagsimula na silang pagpawisan ng malamig. Ilang oras lang, nagsimulang mamaga ang kanilang mga tiyan. Parang lumulobo ang mga yun. Pa, parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Nanginginig na sabi ni Marco. Umuwi silang mag-ama at doon, habang nakahiga, nagsimula ang kanilang bangungot. Unang lumitaw ang maliliit na bukol sa kanilang balat. Sa unay parang tigyawat, ngunit mabilis yung lumaki. Parang may gustong kumawala mula sa loob. At nang pumutok ang isa sa mga yon, gumapang palabas ang mga uod. Diyos ko, ano to pa? Pa, may uod sa katawan ko. Lumalabas galing sa mga pumutok na bukol. Sigaw ni Marco. Hindi nagtagal, kapwa sila nagsusuka. Ngunit hindi pagkain ang lumalabas galing sa kanilang mga bibig, kundi mga ipis na buhay, gumagapang sa kanilang labi at ilong. Napasigaw si Cardo habang pinapalo ang sarili. Tinatangkang patayin ng mga ipis na lumalabas mula sa kanyang bibig. At higit sa lahat, sa tuwing magsasara sila ng mata, naririnig nila ang ugong ng mga bubuyog sa loob ng kanilang tiyan. Parang libo-libo ang nakulong at gustong kumawala. Nabalot ng takot ang kanilang pamilya. Pinatawag nila ang mga doktor, ngunit wala itong makitang dahilan. Ang mga bukol na nagsusugat at naglalabas ng insekto ay hindi maipaliwanag. Hindi ito karaniwang sakit. Bulong ng isang albularyo na sinubukan nilang lapitan. Ito'y gawa ng barang. Doon lang natauhan ng mag-ama. Nagsalubungan ng kanilang mga mata. Sabay sabing, Si Berting. naalala nila ang matandang mag-aasin na minsan ay sinabihan nilang pulube. Ang taong minsan ay kinilala na dating tanyag na mambabarang. Ikaw, albularyo, kaya mo bang kontrahin at ibalik kay Berting ang pambabarang na to? Magkahalong galit at pangambang tanong ni Cardo. Berting baka mo? Si Mang Berting. Kayong mag-ama, huwag niyo akong isali sa alitan niyo ng taong yun. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Nagkamali kayo ng taong pinagbuhatan nyo ng kamay at kinalaban. Iyon lamang ang sinambit ng albularyo. Nagmamadali yung umalis na parang takot na takot nang marinig ang pangalang Berting. Sinubukan din nilang kontakin ang kanilang mga koneksyon. Pero sa tuwing babanggitin na nila ang pangalan ng mga Berting, ay minumura sila ng mga ito. Nagagalit at sinasabing huwag silang isali sa gusot na kanilang ginawa. Yun ay dahil sa katotohanan na kahit ang mga politiko at may matataas na tungkulin sa pulisya at kasundaluhan ay takot dito at minsan nang nasaksihan ng kayang gawin ni Mang Berting. Wala nang nagawa ang mag-ama kundi ang magpasyang puntahan si Mang Berting upang humingi ng tawad. Nang gabi ring yun, dumating ang mag-ama sa harap ng kubo ni Mang Berting. Parehong payat na, nangingitim ang mga mata, at patuloy na lumalaki ang mga tiyan na parang nagbubuntis. Berting! Sigaw ni Cardo. Patawarin mo na kami. Maawa ka na. Lumabas si Mang Berting. Hawak ang lamparang may apoy. Tahimik niyang tinignan ng mag-ama. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng awa, tanging lamig ng panghuhusga. Ngayon lang kayo natutong humingi ng tawad. Ilang taong kayong nang api, ng abuso at nanakit. Ngayon kayo makikiusap. Lumuhod si Marco, halos gumagapang. Mang Berting, hindi na po mauulit. Tulungan niyo po kami. Ngunit umiling lang si Mang Berting. Hindi ako Diyos. Ang mga barang na pinakawalan ko ay hindi na mababawi. Lahat ng ginawa nyo, lahat ng dugo ng inosente, lahat ng sigaw ng mga binugbog nyo,
Iyan ang nagiging uod, ipis at bubuyog na nagpapahirap sa inyo. Humagulgol ang mag-ama, ngunit walang nakarinig sa kanila kundi ang dilim ng gabi. At ilang araw lang ang lumipas, natagpuan silang patay sa loob ng kanilang bahay. Naanganga, at sa bibig nila ay patuloy na gumagapang palabas ang mga insekto. Dahil sa kagustuhan ni Mang Berting ng katahimikan, nilisan nila ang baryo ng San Ildefonso at lumipat sa malayo, kung saan maaari silang magsimulang muli at piliting muling talikuran ang kanyang kakayahan sa pambabarang.